sasabihan ka na, Sir Ted, ano itong nangyari kahapon? Ang dami pala nilang tumatanggap. Ang dami palang na-deliveran ng maleta. Tama? Ang tanong ang tanong. Ito magandang tanong ha. Ang magandang case study rito yung ating kasamahan dito. Totoo ba yun? Yun eh. Totoo ba yun? Yun ang pinakamagandang tanong. Oo, nagtatanong. Okay. Nagtatanong siya, totoo ba yun? Ayan, sige. So ito muna yan ha. Ilatag ko lang po ito kasi mamaya may panauhin po tayo na matatanong din tungkol nga po dito sa mga affidavit na ito ng bagong versyon ng affidavit actually nito pong testimonya nitong mga 18 Marines. Hindi ko sinasabi na pawang kasinungalingan ang sinasabi nilang lahat doon. Hindi po. Kaya nga mamaya may babalikan ako, may huhugutin ako na dapat magsimula tayo dito. Sabihin ko na kay saldi ko. Yung saldi ko kasi importante talaga, dapat mapauwi na yan eh. Kasi yung testimonya niya, meron siyang patotoo doon kay Orly Gutesa. Babasahin ko mamaya yan. Babalikan ko ulit yan. May tinutukoy si saldi ko na tama daw po sinasabi ni Orly Gutesa sa kanyang pagharap sa Senado. At may binabangkit siya mga pangalan doon. So, maganda yan. I-connect natin yon doon sa unang affidavit nitong 18 Marines. So, mamaya babalikan natin. Pero ngayon, ito sa akin Ito lang po. Meron pong sa mga pagkakataong ito, may mga tao na kumbaga kumbaga yung pinanood mo tapos ang kwento po talaga namang wow, malulula ka, di ba? By mali-maletang perang inihahatid. Ang agad mo iisipin, nako, ganun pala yun. Ha? Ha? So, ang tingin mo, ha? Totoo ba to? Ha? Ha? Tumanggap pala si ganito. Pati pala siya. Ha? Kasama din pala si ganito. Alam niyo mga kapatid, sa husgado, sa husgado, ang namamayaning kaisipan ng mga huwes, in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. Lahat ng abogado alam yan, lahat ng mga maestrado alam yan. Kaya nga po, ang sintensya lagi, di ba, ang desisyon ng husgado. Okay. Proof beyond reasonable doubt. Yan ang hinahanap nila. At sa paghaharap ng mga ebidensya, mga diskusyon, cross-examination, dapat maprebahan ng prosecution nang walang kaduda-duda ay ginawa niya o hindi niya ginawa ang krimen. Proof beyond reasonable doubt. So ang huwes, ang abogado, ang kanyang tanging gustong mangyari kapag ang kanyang kliyente, halimbawa, ay nanganganib, di ba? Dahil nga sa kumbaga may mga palatandaan na posible na siya nga ang may gawa ng krimen, is mag-create lamang ng doubt doon sa kaisipan ng judge. Kasi po, ang katwiran dito, hindi na baling magpakulong ka, hindi na baling magpakawala ka ng may sala kaysa magpakulong ka ng inosente. That is the principle of law. Hindi na baling magkamali ka sa iyong desisyon na magpalaya ka sa may sala kaysa magpakulong ka sa inosente. That's the principle there. So, in case of doubt, resolve the doubt in favor of the accused. But in this case, sa mga balibalita, so, ang tanong, Sir Ted, totoo ba yun? So, meron siyang katanungan kung totoo ba. So, sa akin po, in this case, in case of doubt, huwag ka munang agad maniwala. Think about it. Right? Salamat sa reminder, tama. In case of doubt, nung tanong ko, totoo ba to? Huwag ka munang agad maniwala. Anong maaari mong gawin? Magpatuloy kang makinig, magbasa, makialam. At ang dapat mong sources dito, hindi lang yung social media, TikTok o anuman. Ang problema lang sa atin, ang isang manggagawa,
Dahil abala siya sa paghahanap buhay, wala na siyang panahon para magbasa, Para magbusisi. magbusisi, mag-research, makinig. oo. So siya lamang ay aasa doon sa mga impormasyon na nakakarating sa kanya sa kanyang Facebook, Tama. tama, sa kanyang pag YouTube o anuman, Sa mga napapadala sa group o chat. ipapadala sa kanya ng mga impormasyon. Yun ang vacuum. Yun ang vacuum. So paano mo ngayon, paano ka makakatulong ngayon na mabigyan mo ng malayang kaisipan ang isang Pilipino na mag-isip-isip at maging matalino sa mga pagkakataong ito, sa mga isyong ito. At yun ang aming pong misyon sa programang ito. Mga kapatid, mamaya po lalatag ko ito. Bahala kayo kung maniniwala kayong hindi. Ang atin po dito, ilalahad po namin sa inyo. Kung bakit po natin, unang-una, dahan-dahanin po ang ating paniniwala. Hindi ko sinasabi na kasinungalingan lahat yun. Hindi po. Ako, actually, naniniwala ko may katotohanan yung iba doon. Kasi nga, may pagbabasin din ako dito po sa mga unang affidavit pa nung starring dito. Pero, naniniwala ako. Pero hindi pa ako kumbinsido. You know what I'm saying? Ganda. Tama. Right? Oo. Okay. So, kumbaga po, sa panahong ito ang hirap ngayon. Saan papasok ang mainstream? Di ba? Ito ang papel ng mainstream. Para na sa ganun, ilatag mo lahat ng informasyon para yung tao magkaroon din ng matalinong kaisipan at siya mismo makapagsabi kung ano ang kanya pong pananaw at pagtanggap sa mga impormasyon na ito. Yung vacuum kasi ang pinagsasamantalahan ng mga fake news peddlers. Yung vacuum, may vacuum yan eh. Kumbaga may space. May space, no? At yung space na yun, dun sila papasok. Hindi lang pinagsasamantalahan, pinagkakakitaan din ng iba. Okay, you know what I'm saying? Oh, I know what you're saying. Sige, opo. Sabi mo, dito papasok ang mainstream media. Opo. At ang mainstream media po, hindi ibig sabihin na pro-impeachment o para po sa accountability o mainstream media po, kasi dalawa yan eh. Straight news reporting and mainstream po naman na news commentary. Oho, katulad Ang ating po natin. programa, news commentary. Komentaryo po ito. Alright. May mga pagkakataon po na babakbakan mo ang administrasyon sa kapalpakan, incompetence, corruption, tuwan-tuwa yung kalaban ng administrasyon. Oo. Pero kapag pumunta ka naman dun sa kabilang banda na gusto mo Ng accountability. ng accountability at Bias gusto mo ka. magkaalaman sa katotohanan sa pamamagitan po ng malaya na paghahayag ng mga kaukulang informasyon at ebidensya kalabang kanila. Oo. So, Tawag sa'yo, bias agad. bayaran ka kaagad. Bayaran ka na agad. Diba? Yun ang problema. Oo. Kasing kinakalaban mo nga dito, fake news peddlers online. Tapos makakarinig ka na inaakusahan agad ang lahat ng media nasa mainstream na bayaran. Ang sa Paano akin- yan? Sino paniniwalaan ng mga tao ngayon? Ang sa akin naman dyan kasi is that, sa kanya mga pagkakataon, ikaw din na mainstream media o ikaw din na komentarista, para ding doon sa mga politiko eh. Tama. Hindi ka rin dapat maging balat sibuyas. Tama. Right? Kasi kung ikaw pumupukol doon sa mga nasa gobyerno, Nasa kapangyarihan. huwag kang magtaka na pukulin ka rin. Ganun Babalik yan eh. sa'yo. You have to take it professionally. At sa akin lang dito is that given yan. Kapag ilan ng dokumentaryo at expose ang nagawa ng inyong lingkod, tumanda na tayo dito. Oo. Sa bawat expose ko, bayaran ako eh. Sa bawat binigay ko ng mga impormasyon, noon pa man, di ba? Oo. Bayaran ka eh. Bias ka eh. Ganun po yan eh. Hindi lahat matutuwa sa sinasabi mo. Hindi lahat matutuwa sa iyong report. Hindi po ba? And that is your role, right? And you have to take it. Ganun talaga yan, mga kapatid. Otherwise, di ba? Apektado ka. Kaya focus ka pa rin, mga kapatid. Sabihan ka man dito ngayon, nakatanggap ka rin ng maleta, nag-iba ka na, etc. Papansinin mo yun, di ba? Oo. Alright. Matanggap kayo ng malita. Oo. Oo. So- Nagbago na kayo. Nagbago na ang ihip ng hangin. You know what I'm saying? I know what you're saying. Opo, ganun po. Sa akin lang ho naman ito, no? That's the way
yun po yung maturity mo Yeah. na tanggapin itong profession na Kumbaga ito. sa tagal mo sa industriya, alam mo na kung paano tanggapin pagka sinabihan ka ng bias at ng bayaran. Ako, Kasi alam mong kasama yun sa Meron trabaho akong- mo. meron akong Na isang- talagang tuligsain ka meron nila. akong isang expose eh. Oo. Hindi ko na babanggitin. Oo. Talagang in-expose ko na nag-ooperate siya ng lahat na ng paglabag ginagawa niya. Oo. Okay, and then nagpunta kami dun sa lugar Mm. at meron na siyang closure order. Pumunta ako dun, kinonfront ako na may-ari ng establishment. Dinuro-duro ako. Ikaw, Ted Fan, bayaran ka eh. Dinuro-duro ako. Lahat na, ako nakinig lang ako sa kanya. Tinanggap ko. Kasi ako na, yun ang damdamin niya. Kasi nga, sasarahan yung kanya establishment eh. Kami nag-expose. Dinuro-duro ako. Oo. Tapos kung ano-ano pa ang Ano sinabi? nagsasabi sa akin. Ako, Oo, kung ano-ano sa akin lang, sinabi. Sa akin lang. Paano mo tinink yun? Nasabi ko sa, ba't wala ko kayong permit? Yun ang sinasabi ko Pinakita sa... mo lang ulit ang katotohanan. Sabi ko, wala kayong Pinakitaan permit. mo ng dokumento. Hindi, bayaran kayo. Alam mo, ba't wala kayong permit? Tuloy-tuloy lang ako. Yun naman sa yan. I know what you're saying. Ganun po talaga yan eh. Okay, so sa ngayon mga kapatid, uulitin ko lang ha, mamaya po sa ating programa, amin pa rin pong pilit ha, sa abot ng aming makakaya na ipaliwanag po ang mga isyong ito. You may disagree, alright? You may agree, but definitely po mga kapatid, we may disagree. Teka naman, inaabangan na namin. Ituloy mo. We may disagree. We may disagree without being disagreeable. Amen. We may differ without being difficult.